Sa hinaharap, hindi na kayamanan ang hangad ng mga tao. Iniwan nila ang ginto at kalayaan. Piliin na tumira sa isang kulungan na tinatawag na Basement City. Dito dapat nilang sundin ang mahigpit na mga batas, bumangon at kumain sa takdang oras araw-araw. Kahit na ang pagpunta sa banyo ay walang pagbubukod. Para sa mga mayayaman na ito, ang kalusugan ang kanilang pinakamalaking alalahanin. Dahil nagiging malala na ang mundo, ang mga maswerteng tao, maaaring magtago sa isang underground base at mabuhay. At ang mga maswiswerte lang ang mapipili, pumunta sa isang paraiso na tinatawag na Paradise Island. Sinasabing mayroong isang lugar na hindi polluted, kahit sa underground, may mga pagkain. Pero gusto pa rin ng tao ang labas. Hangad ang kalikasan at kalusugan. May isang grupo na makakapunta sa paraiso. Isa na doon ang buntis. Pero sa Basement City naman, may tinatagong isang conspiracy. Dumating dito si Dashan 3 taon na ang nakararaan. Sa araw na ito ay nagising muli siya mula sa parehong bangungot. Bawat umaga lagi siyang nagpapacheck ng katawan. Ngunit pagdating niya sa banyo, sinabi sa kanya ng system na ang antas ng uric acid ay lumampas. Kailangang bigyang pansin ang Jetta. Sobrang depressed si Dashan, dahil kapag nagkaproblema ang katawan, hindi na siya makakasali sa raffle para sa paraiso. Kaya nagpasya siyang pumunta para sa isang komprehensibong pagsusuri. Habang papunta ng kainan, ang listahan ng napili ay nilabas sa screen. Ang kalbong lalaki na 6 na buwan pa lang dito, isa sa mga maswerte, sa sobrang tuwa ay hindi napigilan ang sarili. At ang katabing lalaki, dahil naiinit, sinira niya ang screen. Sa wakas ay makahinga na ng sariwang hangin. Mabilis na nakarating si Dashan sa medical center. Humingi siya ng race ATA sa doktor. Sinuri naman siya ni Carl. Pinahiga para ay examine. Naglabas siya ng metal catheter. At mga nanospider ang lumabas. Tumulo sa mukha niya. Hindi nagtagal ay pumasok sa kanyang mata ang mga gagamba. Matapos makapasok ang mga gagamba na ito sa katawan ng tao, ay scan nila ang katawan. Lalabas ang mga ito sa ihi 24 na oras ang makalipas. Makukuha na rin ang resulta. Habang naghihintay ng resulta, pumunta sa Dashan sa trabaho. Pagkatapos nilang uminom at kumain, magsuot lamang ng puting damit, wala ring tuwa sa trabaho. Araw-araw, mag-inject ng nutritional solution. Ngunit hindi nila alam, mapanganib pala ang mga gamot na ito. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang natamba ang kasamahang si Mary, at kinuha ng mga staff. Natuwa pa siya. Akala niya ay dadalhin na siya sa paraiso. Binati pa siya ng lahat. Dinala siya ng mga staff. Sa oras na ito, pinatay ni Dashan ang computer. Sinabing nasira ito, kailangan ay paayos. Busy naman ang head. Binigay na lang ang susi sa kanya. Siya na maghanap ng technician. Pinuntahan ni Dashan ang kaibigan na si Matt. Nakipagkwentuhan sa kanya. Binigyan pa siya ng inumin. Bawat pag-inom, nagtataka si Dashan saan galing ang beer ni Matt. Dahil ang mundo ay polluted na. Wala na ang mga ganitong produkto. Gayunpaman, sa tuwing magtatanong si Dashan, defensive naman si Matt. Binalaan na huwag magtanong nang hindi na angkop na mga tanong. At sinabi rin sa kanya, huwag din sabihin sa iba. Nang tinawag si Matt ng katrabaho, nanatali sa tabi si Dashan. Nakakaramdam ng pagkabagot at nagsimulang maglibot sa opisina. May nakita siyang pasilyo sa liblib na lugar na ito. Nagulat siya nang makakita siya ng buhay na gamo-gamo. Ito ang nagpagulo sa kanya, dahil daw ang kapaligiran sa labas hindi na angkop para sa biolohikal na buhay. Paano nabubuhay ang gamo-gamo na ito? Hinawakan niya ang lumilipad na insekto. At tinago naman ito. Pinuntahan niya ang nobya. Sinabi ang natagpo ang insekto. Nagulat naman ang nobya. Sinabi gusto niya rin makita. Pero sa oras na iyon, lumabas sa screen ang nanalo sa raffle. Nilabas ang nobya niya. Ipapadala siya sa paraiso. Ang balitang ito ay nagpasaya at nalungkot sa parehong oras kay Dashan. Masaya siya kasi, magkakaroon na ng pagkakataong magtamasa ng mas mabuting buhay. At ang nakakalungkot, iiwan na siya nito, wala na siya sa mood para makita ang insekto. Bagamat nakaramdam ng kaunting pagkabigo, pero binati pa rin niya ang nobye sa bagong buhay nito. Gayunpaman, noong gabing iyon, nagkaroon ng isa pang bangungot si Dashan. Nakita ang isang yate, nasa tubig naman ang nobya. Nagising naman siya agad, bigla niyang napansin ang gamo-gamo sa tabi. Upang matuklasan ang pinagmulan, pumunta siya sa lugar kung saan niya ito nakita. Pinakawalan niya ang gamo-gamo. Pagkatapos ay sinundan ang direksyon ng paglipad nito at umakyat sa tubo. Ang ikinagulat niya ay iyon. Dumating siya sa isang palapag. Para di siya makita, nagsuot siya ng uniforme, nag-blend in sa mga trabahador. Pumapasok siya sa bawat silid. Talagang natuklasan ang sikreto. Nakita niya si Mary na nakahiga, at sinilang ang anak. Gustong yakapin ni Mary ang anak, pero tumanggi ang doktor. Itinali ang kanyang mga paa, at tinurukan siya ng likido. Pagkatapos nito, namatay si Mary. Natigilan si Dashan sa nakita. Di niya maintindihan. Di ba dadalhin si Mary sa paraiso? Bakit pinatay siya ng mga doktor? Nilabas naman ng nurse ang sanggol. Pumunta sa isa pang kwarto.
ito. Nagulat si Dashan, dahil kamukha ng babae si Mary. Kasabay nito, ang isa pang napili, ay inoperahan sa puso. Tatakbo sana ang lalaki, pero sa huli ay hinuli ng mga guard. Nagulat si Dashan matapos malaman ang katotohanan. Agad siyang pumunta sa dorm. Sinabi sa nobya na wala ang paraiso. Hinayla niya ito para tumakas. Pero natuklasan ni Carl. Inutusan ng mga bodyguard na hulihin siya. Hinabol nga sila ng mga guard. Pagkatapos ng matinding habulan, nakababa si Dashan at ang nobya. Akala nila ligtas na sila, pero nahulog sila sa isang silid. Nagulat sila sa nakita. Ang mga taong nakahiga sa breeding room ay mga half-finished clone. May isang machine sa bawat clone. Ang layunin ay itanim sa kanila ang katapusan ng mundo. Impormasyon tungkol sa Paradise Island. Wala naman palang paraiso. Ang mga tao sa base ay hindi rin buhay. Lahat ay clone. At sa oras na ito, dumating na ang mga guard. Gamit ang mga ilaw, nakatakas muli si Dashan at ang nobya. Sumakay sila ng elevator at nakarating sa labas ng base. Matapos dumaan sa electronic barrier, sa kanila natuklasan. Virtual pala ang mga eksena ng misteryosong isla. Nang makalabas na nga sila, natuklasan na ang daigdig sa labas ay hindi naman polluted. Si Carl naman sa oras na ito, nalaman rin ang balita na si Dashan at ang nobya ay nakatakas mula sa base. Inutusan niya ang tauhan na hulihin silang dalawa. Pagkatapos ay lumabas siya sa conference room at hinarap ang mga mayayaman. Ipinapaliwanag ang mga pakinabang ng mga clone na produkto. Sabi ni Carl, hanggat ang bumibili ay nagbibigay ng batayang sample. Kaya niyang i-clone, kaya kahit anong problema sa katawan ng buyer, maaaring palitan ng mga clone, upang makamit ang buhay na walang hanggan. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Carl ang totoong sitwasyon ng pag-clone ng tao. Sinabi niya sa lahat, ang mga clone na ito kahit na sila ay mukhang tao, ngunit ang ulo ay isang shell lamang na ginagamit upang makagawa ng mga organo. Wala silang malay at hindi makapag-isip. Mula sa kanilang genes, nilalagay sa machine. Sa oras na ito, naakit si Dashan sa dumaan na motorsiklo. Bagamat naghihingalo na siyang makahabol, pero di niya naabutan. Pagkatapos ay napansin niya ang karatula sa gilid ng kalsada. Yan ang logo sa matchbox ni Matt. Tingnan ang mga palatandaan. Nahanap nga nila si Matt. Nakita ng nobya ni Matt ang couple bracelet nilang dalawa. Nagustuhan niya. Hiniling kay Matt na bilhin ito para sa kanya. Pero masakit ang ulo ni Matt dahil hindi ordinaryong alahas, ngunit isang simbolo ng pag-clone. Nalaman din ni Dashan at ng nobya ang katotohanan kay Matt. Nagpa siya na hanapin ang kanilang katawan. Hindi na mapigilan ni Matt. Binigyan na lang sila ng damit pampalit. Bumili ng tiket sa tren. Dinala niya ang dalawa sa istasyon. Habang hinihimok silang sumakay, binabalaan niya rin sila. Napakadelikado ng mga tao. Huwag maniniwala agad. Dahil para sa sariling interes, gagawin kahit ano. Hindi pa tapos, natagpuan ng guard si Matt. Nagtago naman si Dashan at ang nobya. Dumating rin ang killer. Sinubukan ng killer na buksan ang pinto, ngunit inatake siya ng nail gun ng babae. Matagumpay silang nakaiwas sa paghuli. Dumating sila sa syudad. Nakita nila sa billboard ang mukha ng babae. Lumalabas na siya ay isang malaking bituin. Kasalukuyan nasa ospital at naghihintay ng organ transplant. Dahil sa pagkamatay ni Matt, hinabol sila ng mga pulis. Pero habang pabalik ng presinto, para maitago ang sekreto ng mga clones, intake ng killer ang mga pulis. Nakatakas naman silang dalawa. Ayon sa address na ibinigay ni Matt, natagpuan nila ang bahay ng katawan ni Dashan. Dahil parehas ang gene, gumagamit si Dashan ng facial recognition para mabuksan ang pinto. Pero nagulat naman ang orihinal na Dashan. Nakaharap niya ang kanyang clone ng malapitan.